You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Ang prodigal son po o the parable of the lost son ay istorya po ni Jesus para ipakita niya sa tao na makakabasa ng Bible, ganito umibig ang Diyos. So ganito po yung ginawa ng prodigal son. Nung gumawa po siya ng desisyon, alam niyo po, ang ginawa niya, bumalik siya sa bahay ng kanyang ama kasi naglayas siya. Pwedeng ganito rin po ang gawin ninyo sa pamamagitan ng pagdidesisyon din po sa araw na ito. To have an encounter with your Father God. So, ito pong pag-aaralan natin, gusto ko pong idiin, ay manggagaling mismo sa parable na sinabi ni Jesus para maramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Maaaring nagigilty sa ginawa o parang napalayo sa Panginoon, ito po, para sa inyo po to. Okay. Dapat daw una, ma-recognize muna natin yung pagkakamali natin. Sa verse 18, nagsabi nung prodigal, di ba? Prodigal son, sabi niya, nire-rehearse niya, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. So, tinuturuan po tayo ni Jesus. Tayo rin ay magkakaroon ng totoong reconciliation with God kapag, number one, na-realize natin at inamin natin ang ating kasalanan. Pangalawa, tayo po ay nagsisi o nagrepent. Meaning, pag sinabing nagsisi, hindi lang, Lord, ang sakit, hindi, nagsisisi na po ako. Ang tunay pong pagsisisi na tinuturo sa Bible ay yung turning away from sin. Hanggat hindi ka tumatalikod sa kasalanan, kahit sinabi mong nagsisi ako, hindi pa po tunay na repentance yun. Okay? Kailangan, kung nakalubog kayo saan man, kahit sa kasalanan, you have to make a decision now or else wala kang pupuntahan. Remember po, again, ang nagtuturo dito, nagbibigay ng tip ng mga sikreto, ang Diyos mismo, si Jesus mismo. Kaya kung matalino po tayo, love natin ang self natin, trabahuhin na po natin ito. Sayang ang panahon. No? Okay. Alam niyo po, kapag ginawa natin ito, itong mangyayari. Kasi siyempre, alam ng Lord, mahirap sa atin, ano? Especially yung ginagawa natin ngayon na ayaw ng Panginoon, gustong-gusto natin, and then we will make a decision. Alam niyo po, the moment kagagawa ng decision, alam ng Lord, mahirap yan eh. Alam niyo gagawin ng Panginoon. Pagka sinabi niyo lang, okay, Lord, sobrang bigat nito pero ginigive up ko po ito. Alam niyo, unang mararamdaman niyo, iiyak kayo talaga. Lalo na pag mahal na mahal niyo yung gusto niyo na pinabibitawan ng Panginoon. Ano man ito, tao man ito, gawa, trabaho o business o ano pa man, iiyak po kayo. No? And then, mararamdaman niyo po yung merciful hand ng Lord. Ilalapit sa inyo para po kayo makaahon sa dati ninyong kalagayan. Hawakan niya kayo. Iaahon niya kayo. No? Para makarating po kayo sa dapat niyong puntahan. 1 John 1:9. Inassure po tayo ng Panginoon dito. Sabi rito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Then, sabi niya, simple lang, wala akong hihingin. Aminin lang ninyo from your heart. Nagsisisi kayo. And don't worry, sabi ng Lord, aminin lang ninyo, nagsisisi kayo. Po-forgive ko na kayo. Ganon ka-simple. So, ito po yung decision and confession. Verses 20 hanggang sa susunod. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Yun na, nagpasya na po. Gumawa na ng decision. Yun na pala yung anak. Itong maganda. Ang sabi rito, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Imagine niyo yung ama. Malayo pa. Niyakap, sinalubong, hinalikan. Sa English nga ang sabi, yung mukha ng tatay nandito sa neck nung bumagsak dito sa neck ng anak.
No? At sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Wow. Look at the humility. Sa verses 22, 24, nakita niyo po yung process? No? Para bang nagwala ka na sa buhay mo. Ang sabi nga nung kapatid niyang lalaki sa bandang dulo, nung nagje-jealous kasi nawala na nga yung kapatid niya, naglustay na ng kayamanan. And then, winelcome pa ng ganun ng tatay niya. Ang sabi nung kapatid niya, naubos ang pera niya sa masasamang babae. So, nakakita tayo ng silip kung saan niya, maring nung panahon, ngayon siguro, nag-iinom o nag-drugs o nagpunta sa mga clubs. Okay. So, pakita mo yung humility, parang sinasabi ng ama, sige lang, lapit ka lang sa akin kahit saan ka na nakarating. Kahit madumi ka na. Huwag ka mag-alala sa itsura mo. Huwag mo bilangin ang kasalanan mo. Wag. I don't care. Kahit anong libong kasalanan, kahit anong dumi yan, I don't care. Ang mahalaga sa akin, ikaw. So, sa verses 22 to 24, makikita po natin ang number 3, opportunity. Pakinggan niyo po ito. Ito po yung the restoration opportunity. Napakaganda rin po nito. Makinig po kayo mabuti. Sabi nung anak, remember, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo sa hiya niya. Oh, look at this. Ang reaction po ng ama niya ay talaga pong nakaka-surprise, di po ba? Sa sumunod na verse, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Pakinggan niyo itong mabuti. So, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Ang sabi, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. In English, parang sinasabi, let us eat and celebrate. Yan ang sabi ng ama. Because the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. Now, ano pong nakikita natin dito? Ito po yung sobrang nakaka-touch. You see, yung father ng prodigal son, nag-decide na ma-restore ang nawalang dignity ng kanyang anak. Parang nawala yung dignidad ng kanyang anak. Take note po, ito. Ginawa niya ito ng mabilis. Nung sinabi niya sa mga alila niya, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Wow. Bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Ako, imagination ko kasi magulang din po ako. Tingin ko dito sa ama, hindi niya makita yung anak niyang gusgusin. Alam niyo ba ibig sabihin magtrabaho sa babuyan na walang makain? Kung pagkain, walang magbigay, di ganun din ang kasuotan nun. Right? So nakita ko parang pulubi itong anak nung nakita ng tatay, payat na payat. So hindi niya yung kahabag-habag na anyo ng kanyang anak. At hindi lamang po ito, hindi lang mabilis ang pag-welcome at pagtanggap sa kanya, sa anak niya. Nagpa-party pa po yung ama. Yung ama nag-utos sa kanyang mga slaves na patayin, isakripisyo ang pinatabang guya o fatted calf in honor of his son's return. Kasi, alam niya nga, patay na yung anak niya, pero natagpuan itong buhay. Maaring nakita niya rin kung gaano kapayat nga, mukhang gutom na gutom, mukhang pagod na pagod, at lumang-luma ang kasuotan, kaya gusto niyang sabihin. Ito po yung binukas sa akin ng Panginoon habang ginagawa ko ito. Kaya tinype ko lang po ito ng tinype. Ito po yung narinig ko sa Panginoon. Yung sabi niya,
Ito yung gustong sabihin ng Ama doon sa anak. At ito rin yung gustong sabihin ng Diyos sa atin kung napalayo tayo sa Kanya. Ang sabi niya, anak, hindi ka dapat magkaganyan. Mataas ang tunay mong kalagayan. Maaring nakalimutan mo na, ngunit sa iyong pagbabalik, ibabalik ko rin ang totoong kalagayan mo. Ang totoong ikaw na marangal, maayos, masagana ang buhay. Sa mga ibabalik kong kasuotan mo, ibabalik ko rin sa iyo ang katotohanan kung ano ang talagang meron ka sa akin. Well, alam po natin na yung Ama ay nag-utos sa kanyang mga slaves na patayin, isakripisyo yung pinataba nilang guya in honor of His Son. Ngayon, I'm hearing the Lord, parang sinasabi niya, no, Emerita, tell them, kahit gaano sila kagusgusin, hindi sila nag-isip ng matagal, iiwanan nila ako, yung kaharian ko, yung kayamanan ko, dahil meron lang silang gustong gawin, kalayawan. Pero gusto kong ipaalam mo sa kanilang lahat, ganon pa man. Walang kwenta sa akin lahat, yung lungkot ko sa pag-aantay ko, pagbabalik niya. Walang kwenta yung nalustay na kayamanan kong ibinigay ko sa Kanya. Sa Ama, sa magulang, nanay man o tatay man ang nag-aantay. Walang kwenta ang nagawang kasalanan ng anak na napalayo. Isa lamang ang mahalaga sa isang magulang. Makita niyang buo pa o kahit hindi nga buo, meron pang natira sa anak niya, gagawin niya lahat ang paraan. Itayo ang dignidad ng kanyang anak. You see, ang sabi po sa salita, madali niyang inutusan. Hindi, wala kayong makikitang nag-atubili. Ang Ama, nag-isip. Wala po. Maring mga kabataan, hindi pa kayo nanay o tatay. Nanay na ako. And time will come kung di pa darating ang Panginoon. Susubukin ng pamilya ninyo. Susubukin ng mga anak ninyo. Nakakamatay ang sakit sa isang magulang pag ang anak niya ang sinusubok. Mas masakit kesa sa lahat ng pagsubok na dinaanan ng magulang. Pag ang anak na ang sinusubok, ibang klaseng sakit. Kaya, ang istorya ng ama at anak na ito ay damang-dama ko. Damang-dama ko. Alam ko ang nararamdaman ng ama rito. Ganon tayo kamahal. Ang demonyo po sasabihin sa atin, ang laki na ng kasalanan mo, huwag ka nang bumalik sa Diyos, nakakaya, huwag ka na mag-church. No. Matyaga po ang Diyos hanggang buhay kayo. Kahit bagsak kayo ng bagsak, ilang beses kayong bumagsak, bumalik lang kayo nang bumalik sa church, bumalik kayo sa Lord, sisiguraduhin ko kayo, iaahon po kayo ng Panginoon, 100% sure ako dyan. Kung hindi nyo kaya, iahon ang sarili ninyo, isa lang po ang hinihingi ng Ama. Huwag kayong lalayo, huwag kayong mahihiya. Gusgusin man ang tingin ninyo sa sarili nyo at nahihiya na kayong bumalik sa Kanya, balik lang po kayo. Praise God. So, ito pong ginawa ni Jesus, gusto ko pong diinan sa inyo, na itong ginawa ni Jesus sa cross ay ang only means na in-establish po ng Diyos para tayo ay ma-reconcile sa Kanya. Wala na pong iba. Ephesians 1:7 says, in whom we have redemption through His blood, meaning the blood of Jesus, the forgiveness of sins.
Ito po, very touching po ito. Kung manonotice po ninyo, nung sinabi nung anak na hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, imbes na sermonan po siya ng kanyang tatay sa kanyang pagkakamali at paglulustay ng kayamanan, di po ba mabilis niyang inutos na bihisan ng kanyang anak ng pinakamagandang damit at pinasuotan niya ng sinsing at sandalyas? Look at this. Alam niyo po, ang pinaalala sa akin ng Panginoon habang binabasa ko ito ulit. Para bang yung anak na takot na umuwi sa bahay at harapin ang kanyang tatay, kaya siya nagpa-practice muna. Anong sasabihin niya? Ganito sasabihin ko. Sapagkat sobra siyang nahihiya, natatakot. Right? Pero look at this. Walang kaalam-alam ang anak na ito na baliwala sa tatay niya yung ginawang kasalanan kung hindi ang pinakamahalaga lang sa kanyang ama ay makita siyang buhay at nanumbalik siya. Romans 5 verse 8. Ang sabi rito, for when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Nung tayo pa'y mahina, hindi natin kayang tumayo sa katuwiran ng Diyos. Sabi rito, si Jesus namatay na para sa mga hindi maka-Diyos. Habang nagkakasala tayo, si Jesus nag-offer na ng pambayad sa kasalanan natin. Hindi ba kayo mapapawaw dito? But, ang sabi dito, God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners. Take note nyo po yun. While we were still sinners, Christ died for us. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.